May mga mandirigma na nananalo gamit ang otak, may iba naman gamit ang puso. Si Mona Kimura ay nananalo gamit ang kanyang mga binti. Ang mga binti na yan ang nagbabagsak sa lahat na nagmaliit sa kanya. Apat na laban. Apat na panalo. Apat na kalaban na natutong sa mahirap na paraan na ang magandang dalaga na parang galing sa anime ng Hapon ang pinakamapangganib na puwersa sa pambabaeng kickboxing ngayon. Ipinanganak si Mona Kimura noong Abril 12, 2001 sa Misuo, Gifu, Japan. Isang tahimik na lungsod na hindi naman talaga kilala sa pag-produce ng mga eksperto sa knockout. Pero nagsimulang mag-ensayo ng karate si Mona noong 4 na taong gulang pa lang siya. Pinatay siya ng kanyang mga magulang sa isang paa lamang sa mahabang panahon. Habang naglalaro ng laruan ng ibang bata, si Mona ay nagde-develop ng kakaibang balanse at lakas ng binti. Ang balanse sa isang paa ay parang natural na ngayon sa ring. 7 beses siyang sunod-sunod na naging pambansang kampiyon ng karate sa kabataan sa Hapon. Sa edad na 10, nagsimula siya mag-boxing at pinahusay ang kanyang mga suntok hanggang naging sandata. Sa edad na 18, ang magiging Chun-Li ay 3 beses ng kampiyon ng Hapon sa pambabaeng kategorya. Pero biglang iniwan ni Mona Kimura ang boxing at lumipat sa profesional na kickboxing. Nag-debut bilang profesional si Mona noong ika-16 ng Nobyembre, 2024 laban kay Ayo Gawara, isang veteranong mandirigmang Haponesa na handang tapusin ang baguhang kampeon sa boxing. Binuksan ni Mona ang laban sa mga tumpak na jab at magaan na galaw bago nagpakawala ng unang malakas na sipa. Nabasa ni Gawara ang galaw niya at pinagbayaran niya ito. Ginamit ni Kimura ang mas mahabang abot at bilis ng kanyang mga suntok para agad kontrolin ang laban. Umasa si Gawara sa karanasan para mangibabaw sa baguhan. Pero hindi siya binibigyan ni Mona ng tsansang makapwesto. Tinaman niya si Ogawara ng malakas na kombinasyon sa pangga, kaya napabagsak ito sa lona. Ramdam ni Mona ang nalalapit na katapusan, kaya nanatili siya sa distansya at nagpakawala ng perpektong kombinasyon. Nakakonekta ng kanang hook na tumagos sa depensa ni Ogawara na nagpabagsak sa veterana. 1 minuto 32 segundo sa unang round. Tapos na ang laban. Hindi pa nakaka-react ang mga manonood, pero ang internet ay malapit ng mabaliw at nagsisimula pa lang. Mabilis na kumalat online ang mga video matapos ang kanyang debut. At hindi lang ang knockout ang nakakuha ng atensyon ng mga tao, kundi pati na rin ang paraan ng kanyang paggalaw. Inihambing na siya ng mga tagahanga kay Chun-Li na Street Fighter. Pinaka-iconic na babaeng malalaban sa kasaysayan ng mga video game. Madaling makita kung bakit Mabilis ang sipa, balanseng galaw, kontrolado ang laban gamit ang binti, at ang hairstyle na may 2 ban. Swak lahat. Kumalat agad ang paghahambing sa social media. Pati ang Amerikanong rapper na si 50 Cent ay nagkomento tungkol dito. Tinawag siyang Chun-Li sa totoong buhay. Tamang-tama ito at agad dumikit ang palayaw. Tinanggap ni Mona ito. Buong-buo niyang inangkin ang paghahambing. Ginagamit ito sa mga panayam, social media, at sa kanyang karakter sa ring. Kinuha niya ang isang simpleng paghahambing at ginawa itong mismong tatak niya. At ang kanyang mga binti ay talagang hindi mo mahuhulaan. Karamihan sa mga malalaban ay nagpapakawala ng mga jab gamit ang kanilang mga kamay. Si Mona ay nagpapakawala ng mga sipa na kasing bilis at kasing dalas. Ang kanyang mga binti ay naging parang karugtong na ng kanyang mga braso. 2 buwan matapos ang kanyang debut, nakalaban na agad ni Mona Kimura si Yuka Namiki, dating kampeon ng NJKF Minerva sa mini flyweight. Umabot sa dulo ang laban at unang beses napanood ng lahat ang totoong buhay na Chun-Li sa aksyon.
Patuloy na ipinakita ni Mona Kimura ang kanyang klasikong istilong, Chun-Li. Gamit ang kanyang binti bilang pangunahing at mabilis na sandata, isang estratehiyang hindi nagawa ng sagot ni Yuka Namiki. Ginamit ni Kimura ang kanyang posisyon sa isang paa para guluhin si Yuka. Dahilan para halos hindi ito makagalaw bago niya ituloy ang mga suntok. Mukhang hindi makahanap ng sagot si Yuka sa mga sipa ni Kimura sa malapitan. At madalas siyang nahuhuli sa distansya, abot ng mga sipa ni Kimura. Sa huli, nanalo si Mona Kimura ayon sa 3 hurado. Isa na namang dominanteng tagumpay para sa baguang si Kimura, habang dumarami ang kanyang tagahanga. Pagsapit na Hunyo ng 2025, naging kilala na sa buong mundo ang palayaw. Pero kasabay ng kasikatan ay dumarating ang mas mahihirap na pagsubok. Si Satoko Ozawa, 40 taong gulang, ay veteranang may mas maraming gabi ng laban kaysa sa pinapangarap ng karamihan sa malalaban. Handa siyang subukin ang bagong sumisikat na bituin sa kahit pinakamaliit na detalye. Kinontrol ni Mona ang unang round gamit ang natatanging sipa para mapanatili si Ozawa sa distansya bago ito mahanap ang kanyang balanse. Bagaman kilala sa kanyang mga sipa, ipinakita ni Kimura ang mataas na antas ng kakayahan sa boxing na ngamana niya mula sa kanyang pagiging dating pambansang kampeon sa boxing. Nagpakawala siya ng mga jab na nagdulot ng sugat sa mukha ni Ozawa. Kahit ginamit ni Ozawa ang Dracula Guide para sa mukha niya, nabasag pa rin ni Kimura ang depensa sa eksaktong sipa niya. Sa ikalawang round, naging sobrang grabe na ang pinsala. Pagkatapos suriin ng doktor sa ring ang sugat sa noo ni Ozawa, sandaling ipinagpatuloy ang laban. Pero matapos ang isa pang malakas na kaliwa ni Kimura, napilitan ng referee na itigil ang laban. Technical na knockout at doctor stoppage para sa totoong buhay na Chun-Li sa ikalawang round. Ang veteran ang inaasahang susubok sa batang bituin ay hindi umabot sa ikatlong round. 3 laban, 2 panalo sa knockout, nananatiling walang talo. Pero si Mona Kimura ay hindi patapos ipakita ang kanyang kakayahan. 11 ng Abril, 2026. Umakyat si Mona Kimura sa pinakamahalagang entablado ng kanyang karera para harapin ang South Korean na kampeon ng Max FC na si Unji Choi. May hawak siyang internasyonal na kampeonato at nais patunayan ng sarili laban sa pinaka-viral na mandirigma ng Japan. Alam ng mga tao sa estadyo ang dahilan ng pagpunta nila,
at hindi sila nabigo kay Mona. Ibinigay ni Mona ang lahat. Ang sipa, galaw ng paa, kombinasyon ng suntok at talino niya sa ring. Gumamit siya ng paulit-ulit na sidekick para hindi makalapit si Choi o makapag-set ng ritmo. Nang sinubukan ni Choi na lumapit, gumamit si Kimura ng malilinis na kanang suntok at mga kontra-atake para pigilan ang pag-abante niya. At isa sa mga suntok na iyon ang nagdulot ng kapansin-pansing pinsala sa ilong niya. Pinanatili ni Kimura ang matinding presyon sa buong laban gamit ang kontrol sa distansya para mahirapan si Choi makapagpatama ng kombinasyon. Matapos ang ika-4 na round, nanalo si Mona Kimura sa unanimous decision ng mga hurado. Inawag ng media at komentarista na palabas ang kanyang performance, binigyang diin ang kakaibang estilo at bilis na parang si Chun Li mula sa video game. Si Mona Kimura ay may 4 na sunod-sunod na panalo ngayon at wala pang natatalo. Ang dalaga nagsimula mag-ensayo ng kickboxing ilang buwan bago ang debut niya ay ngayon nasa gitna ng pinakamalalaking promosyon sa Japan at ang walang talo na pinapanood ng buong mundo. Hindi lang siya kamukha ni Chun Li. Lumalaban at nananalo rin siya tulad niya. At 25 taong gulang pa lang siya. Hindi naging madali para kay Mona Kimura mula Gifu ang kanyang landas sa esport na ito. Matapos ang 7 buwang ensayo, sumali siya sa isa sa pinakarespetadong promosyon sa Japan at nagsimulang magpatumba ng mga kalaban. 4 na laban, 4 na panalo. Mula noon, wala pa siyang talo sa professional na laban at di pa tapos ang kanyang kwento. Hapon.